Pag ganun eh. Sige na nga. Hindi, as Lorena, kasi parang gray yung character niya. Minsan masama, minsan mabuti. Pero, feeling ko makatotohanan. Kasi lahat naman tayo, we all have bad and good sides. Tapos yung, siguro lang miscalculated yung pagmamahal niya. Kasi maawain siya sa mga ape. Tinulungan niya si Lilet. Tapos, yung anak niya, dahil sobrang mahal niya, kahit may mali na, pinagtatakpan. Yes, yun, yung ganon. Pero, siguro bawat ina talaga, pwedeng magawa yun para sa mga anak nila. Kaya, yun yung si Lorena. Panoorin nila yung ending, kung mabait ba ako talaga. EA. I-last natin si Attorney Joy, Lilet. Yeah, she has to be the last. Si Kurt kasi dito sa unang weeks ng Lilet ng show, bully siya kay Lilet. Sobrang bully talagang parang as in grabe siya, nakakainis. Pero Nainis siya. ako din nainis eh. Oh. Pero habang tumatagal, napagbago siya ni Lilet. So naging mabuting tao si Kurt. And para sa akin siguro sa lahat ng mga Kapuso viewers natin, pahalagahan nyo yung mga taong nakapagpabago sa buhay nyo, natulungan kayo maging mabuting tao. Huwag nyo silang basusin, respetuhin nyo sila. Nice. Nervous niya ako. Support! Me? Ikaw na nervous ka na Why naman. me? Well, ayoko magpaalam eh. Season 3. Sana kasama ko lang. Naiyak ka na. Hindi naman. Hindi na mababaw lang din mo papaiyakin. Naiyak na siya. Wala. Wala po. Sige, go. Ano po, si Eira kasi, siya, longing siya sa love. Yun yung pagkakilala ko sa kanya. Kasi, nung nag-school siya, malayo siya sa family, so siya lang mag-isa. Lagi siyang longing sa love. Tapos pag may nagpakita lang ng konting love sa kanya, parang baliw na agad siya doon. Tapos, parang lagi siyang uhaw sa pagmamahal. Siguro, ang message ni Eira para sa inyo is, una sa lahat, family first. Yun talaga yung pinaka-importante. Pamilya talaga muna. Maniwala kayo sa pamilya nyo. And at the same time oo, okay din naman na to see the good in people, but sometimes, you have to see din kung ano na talaga yung ginagawa ng tao harap-harapan. Hindi kayo pwede yung parang gumagawa kayo lagi ng excuse dahil nga, hindi, mabait to, hindi, mahal ko to, hindi. Sometimes you really have to see what's in front of you, like plain black and white kung ano talaga yung nakikita nyo para malaman nyo yung tunay na intention ng tao sa inyo. Yeah. Ganda. And thank you guys for the support. I'm so awkward. Sabi ko napupulot dito. Parang may reason ba't ako nilagay dito Okay. Message ni Renan para sa mga viewers, huwag niyo siyang tularan. Correct! Don't let your past define your present circumstance. Huwag kang magtanim ng pait sa puso mo, bagkus. Ay, magpasalamat ka sa kung nasaan ka ngayon at sa kung anong meron ka. Kasi sometimes, pag nagdadala ka ng pait sa puso mo, hindi mo nakikita yung blessings na meron ka ngayon, mas lalo ka pang nasasadsad. At yun mismo yung nangyari kay Renan. To think that he's a hotshot lawyer, ang dami sanang blessings na nangyari sa buhay niya. Pero dahil sa nakatanim niya na trauma sa isip niya na pagkatalo sa hinanakit, pagganon siya ng pagganon. At sarili niyang kagagawan niya. Huwag niyo siyang tulad.
As is with Attorney Renan. With Patricia Engano, wag niyo rin siyang tularan. No! Sa totoong buhay. But then, if there's something that I admire with Patricia Engano, it's her motherly love for her family, and not only for her family, but also for her daughter, Trixie, na lahat gagawin niya para maipaglaban kung ano yung karapatan ng anak niyang si Trixie. If there's one thing I regret not showing here sa character ni Patricia is for her having that space in her heart to love Lilith as one of her own children. Yun ang nanghihinayang kung hindi napakita dito sa show na to.